Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:17 ng gabi. Ngayon po ay Oktubre 1, 2025. Abay, mayroon na lamang tayong 71 araw na natitira sa taong 2025. Samahan niyo po ako sa isang oras na pagsasahing papuwid. Pagtatanghal sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide sa pangalan po ng aming aking executive producer si Mr. Gaspar Pilatam. Kabilang sa mga balita ngayong araw nito sa programang Teleradio Diario sa himpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide, Representative Barsaga o yung headline ng pahayagang Filipino Star ngayon, Representative Barsaga inirekomendang patalsikin sa Philippine Army dahil sa online gambling. SOCMED ng 29 na influencer pinasasara. PNP bumuo ng tracker teams versus Barayuga Killers. Romualdez ko iimbitahan ng Senado. Withdrawal of support DEP o sangayon sa EFP sulit pa rin versus PBM. Ulitin natin, sangayon sa EFP sulit pa rin. Withdrawal of support versus PBBM ibinasura ni Teodoro. Sangayon kay Dizon, DPWH bidding ila-live stream na. PDEA, sangayon sa PDEA, vape na may tuklaw chemical nagkalat. Bagyong Paulo binabantayan. At sa Showbiz News, Sports, Alex Ayala umusad sa Soho Open second round. Sa tatlong balitang showbiz, nasa bansang France para sa Fashion Week. At kilala at magaling na actress, lihim na lihim ang pagpapakasal. At yung huling Showbiz News, Alden may pinaglalaban. Dako naman tayo sa bahayagang PM palaban maasahan pangmasa. Alex pasok sa Soho Open second round. Showbiz News, Kailin at Congressman Sandro Marcos may MU. MU, Kibuloy muling dinala sa ospital sangayon sa BGMP. Showbiz News pa rin, Sara todo ram pa rin sa bansang Paris. Ang malaking headline ng pahayagang PM, DPWH bidding ila-live stream sangayon kay Dizon. 75 milyong pisong ghost farm to Market Road sa Mindanao pinabubusisi ni PBBM. Saldico dapat umuwi ng Pinas o ng Pilipinas at harapin ang akusasyon sangayon sa Malacanang. Romualdez at ko iimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sangayon kay Lacson. CICC pinasasara o ipinapasara ang 29 influencers na nag-endorso ng illegal online gambling. At sa tatlong Showbiz News ng pahayagang PM pangmasa, Cherry Pie nakiusap sa moviegoers. Bianca na emo sa batang bersyon. At yung aling Showbiz News ng pahayagang PM, kay actor pinagsasabay ang matrona at bakla. Sino yan? Dako naman tayo sa headline ng pahayagang Bulgar. Wasak na wasak daw dahil sa hiwalayan kay Ellen. Derek naglasing sa Japan. Maghiwalay yung dalawa, no? Kahit na talagang kala mo hindi na maghiwalay itong dalawa. Showbiz yun, no? Walang doktor, nurse, ngayon sa DOS, 400 bilyong pisong health centers palpak. Cocaine, ecstasy, ketamine na-recover, resort ni Raid, 24 tiklo sa party drugs. Dalawang Alphamart na naman yung convenience store magkasunod na hinold up, dalawa pa agad. Kibuloy na ospital dahil sa pneumonia. Jeep nag-counterflow, rider todas, 3 pulis sa pool sa gun runner. 28 na kulong, 11 sa pamilya sangkot sa scam, hinatulan ng kamatayan. Governor official ng China na corrupt
pinatawan ng death penalty. At yung apat na showbiz news ng pahayagang Bulgal, Michael B. Todo, thank you. Vice, mapapanood na sa Bubblegang. Kagaling naman. Out sa It's Showtime, Showy, booking sa video na nag-iw tungkol kay Vice. At yung huling dalawang showbiz news ng pahayagang Bulgal, super confident sa pagrampa heart. Pia, proud na dala ang pangalan ng Pinas o ng Pilipinas sa bansang Paris. At yung huling showbiz news ng Bulgal, ipinagsigawan sa Reels video, Aljor, Kylie, gusto ko ng lambing at yakap. Ayan. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang Abante, una sa balita, Abante sa umaga. Showbiz news, Vice di nagmamaldita ng tawaging sir. Hindi nagmaldita ng tawaging sir. Imbis na ma'am. Sa portal ng militar, hinamig. PBBM, niligwak ko plat. Ano ibig sabihin ng hinamig? Bagman itches alsa balutan sa Robinson firm. Abogado na bistong sumausaw sa BSKE case. SC o Supreme Court kakalkalin ang notaryo sa flood control o flood scam ni Gotesa. At yung 85 araw na lang pala, Pasko na ng sangkakristyanuhan. At kahit showbiz news o sports, kahit inulan Alex sa kalam. Parang salamat no? Ayan. Oo, showbiz pa rin, Magnolia kompleto sa Ricardo, sa ngayon kay Lucero, at yung tatlong showbiz news, Peya, Binida, Pinas o ang Pilipinas sa Paris runway. Ayan. Meron tayong dalawa pang showbiz news, kating-kati si Micaela. At yung huling showbiz news, hindi kailangan ng guest, Leia pasabog sa tate. At yung huling, ito may dalawa parang balita na natitira, yung pahayagang Abante, yung headline nila. Tatlong chopper na Saldico, tinangkang ibenta. At showbiz news pa, Maris Aljor inokray si si Coco. At yung dalawang balita pa, kibuloy na ospital sa pneumonia. At yung huli, yung Abante mo, Pinay obra nabili ng higit o mahigit 22 milyong piso. Yung obra maestra ang tinutukoy. Yan po yung headline ng pahayagang Abante, una sa balita, Abante sa umaga. Dako naman tayo sa headline naman ng pahayagang Abante tonight, mabilis sa balita. EMLC inipit 836 pang bank account sa flood scam. Ang showbiz news Vice na sa repuwersa kay Michael B. Ayan, mapapanood nyo na po sa Bubblegang si Vice Ganda kasama ni Michael B. Habang nagsi-cellphone, jeepney driver pinasabog ang ulo. NEA o NIA binulyak sa 450 milyong pisong US weather firm deal. Nagdawit ng dalawa pa sa kickback. Carly Sara Diskaya kumanta sa ICI. At Palacio kay Escudero, sabi ng Palacio kay Escudero, ilabas resibo versus Romualdez. At sa ating showbiz news, Stanley pinagaling paligid ng Rose Yeng. Ayan, meron pang Atong Gretchen binaha ng ebidensya sa missing sa Bungero. At sports pa rin ito, Bilya binomba sa Abangers kay Manny. Ayan, Capital One Solar Spikers. At yung huling tatlong showbiz news ng pahayagang Abante tonight, mabilis sa balita, Che nilihis dahilan ng breakup kay Jake. Touch, iba pa, binalaan ng PSA o Philippine PSA. Jackie Pak sa
pulang bikini. At yung huling headline ng pahayagang remate, ang dyaryo ng masa, ang kanilang headline, bukas sa publiko na imbestigahan o na investigasyon sa flood control miss na sa ICI. Insertions ng congressman mas malaki sa senators sa ngayon kay Lacson. Tier 1 ranking versus trafficking na panatili ng Pilipinas. BGMP sa ngayon sa BGMP Kibuloy ginugod sa ospital. Perang tinangay ng tandem, nag-withdraw sa ATM Tinodas. Showbiz News, Heart, nanganganib di bibigyan ng show sa GMA. Wala. 3 pulis sugatan sa bypass sa Batangas. Tumangging bumalik sa boyfriend ginang kinatay. Showbiz News, LeBron James handa na sa pagbubukas ng NBA. At yung huling dalawang Showbiz News, partido ni Janela, deboto kay Clea. At yung huli, Showbiz News ng payagang remate, ang dyaryo ng masa, Carla, palaban sa mga DDS. At ngayon, dakuan na agad natin yung detalye ng ating mga balita. Balitang, Metro, PNP bumuo ng tracker team versus Barayoga killer. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 8:29 ng gabi. Ang balita mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Bumuo na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para ihain ang arrest warrant na inilabas sa Mandaluyong Regional Trial Court laban sa iba pang mga akusado sa pamaslang sa retired Police General at PCSO board member na si Wesley Barayoga noong taong 2020. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ipatutupad ng PNP ang due process habang tinitiyak na mabilis na mai-serve ang arrest warrant. Lunes nang sumuko si Lieutenant Colonel Sante Puentes Mendoza kasunod ng inilabas na warrant of arrest. Inatasan din ni Nartates ang Criminal Investigation and Detention Group o CIDG at iba pang concerned agencies na makipag-ugnayan sa Regional Police Offices at Intelligence Division para bantayan ang kilos ng mga suspek at kaagad silang maaresto o madakip. Naglabas ang Mandaluyong RTC Branch 279 ng arrest warrants laban kina dating PCSO General Manager Royena Garma, retired police colonel at former NAPOLCOM Commissioner Edalberto Leonardo, Lieutenant Colonel Sante Mendoza, dismiss, policeman Nelson Enrique Mariano at Jeremy kausapin para sa kasong murder. Sa pagdinig ng Kamara noong nakalang taon, inamin ni Mendoza na sina Garma at Leonardo ang nag-utos sa patayin si Barayoga sa ilalim ng gawa-gawang anti-drug operation. Idinihilan nito na sumunod siya dahil sa takot. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:31 ng gabi, araw ng Miyerkules, ika-1 ng Oktubre, taong 2025. Samantala, dakuan muna natin ang ating mga bahagi tayong mga kwentong word. Ang inihanda ni Ronnie Nico Halos ay yung keso na may langgam na uso ngayon sa Brazil. Ako nagagalit yung tatay ko pag nilanggam yung kanin, iniinit ko, namamatay yung langgam. Sabi ni Ernie Bar nung araw pwede mo naman kainin yung langgam kasi hindi naman nakakalason niya. Pero mahirap naman, kakain ka ng langgam na naluto kasama ng bigas, At may bahagi rin tayong anong nangyari noon. Mula naman sa research ni Merlo L. Aligre, ang inihanda niya naman unang konstitusyon ng Aglipayan Church. At siyempre, may bahagi rin tayong balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung mula naman ito sa panulat ni Fernando Bicastro yung ngayong araw na ito. Ano ba yung naganap ngayong araw na ito? At marinig tayong akalain mo mula naman sa
inihanda ni Annabel Obenbiaye. Ang kanya naman inihanda ang totoong hugis ng ulan. Aba, may hugis pala yung ulan, ano? At yung kagila-galala, sinanda naman ni Arnel J. Medina, super glue na kayang gumamot sa nabaling buto na imbento na sa bansang China. Samantala, dakuan na natin yung ilang detalye pa ng ating mga balita. Balitang Metro naman tayo, mula naman sa panulat ni Angie de la Cruz. Validity ng driver's license, rehistro ng sasakyan extended sang-ayon sa LTO. Detalye ng balitang ito, napaso noong yung mga napaso noong September 30, kahapon. Ito yung balitang ginawa sa LTO, balitang LTO. Pinalawag pa ng Land Transportation Office o LTO hanggang Oktubre 30. Aba, may extension na isang buwan. Ang validity ng lahat ng motor vehicle registration at driver's license na nakatakdasan ng mag-expired kahapon, September 30. Ito ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II ay pagtaliman na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na palawigin ang lahat ng necessary assistance sa mga biktima ng magkakasunod na bagyo. Paliwanag ni Mendoza, ang validity extension ay bunsod na rin ng kanselasyon ng trabaho sa mga government works sa Metro Manila at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo. Ayan. Ako nga pala nasa PICC kagabi para i-cover yung naganap na reopening ng PICC. Dumating po sa naturang event na reopening sina dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayan, dumating din si PBBM siyempre. Dumating din si Lisa Araneta Marcos at marami pang ibang bisita. Ayan. Samantala, dako naman tayo sa ilang pang mga balita bago sa iba pang mga balita. Dito naman tayo sa balitang 13 milyong appliances na ibinebenta online kinumpiska ng DTI mula naman sa panulat ni Ludi Bermudo. Ito yung detalye ng balita ngayon. Kinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI ang 1,000 piraso ng household appliances na ibinebenta online dahil sa kawalan ng kinakailangang markings sa isinagawang ikalasag operation na ipinatupad ng PAIR. Nagloloko yung ano ko. Nagloloko yung aking tablet. Lumilipat sa video. Ayan, pero babalikan natin yan. Ayan. Ayan, habang inaantay. Ayan, dito muna tayo sa balitang yung naganap na lindol sa Cebu. Ito, Cebu quake, aabot sa 6 na po ang patay sa lindol sa Bogo City ayon sa NDRRMO. Pero sa huling tala na natanggap ng impilang ito, Parañaque at Radio Worldwide, nasa 69 na yung namatay. Detalye ng balitang yan, aabot na sa 60 o 69 ang nasawi at 147 ang sugatan matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu kahapon. Ayon sa NDRRMC update ngayong araw na ito, alas 12 ng tanghali kanina. Malakas ang pagyanig na naramdaman sa Metro Manila at hilagang bahagi ng probinsya. Luloko talaga yung binabasa ko. Ayan. Malaking bahagi ng probinsya dahilan para maglabasan ang mga tao sa kanilang bahay at opisina. Nakunan pa sa dashcam ang paghuga ng Mactan-Mandawi Bridge sa gitna ng lindol. Patuloy naman ang pagmomonitor ng mga otoridad sa posibleng aftershock. Samantala, dakuan natin yung mga bahagi nating yung
Anong nangyari noon? Ayan, dito tayo. Mula sa panulat ni Marlo L. Aligre, unang konstitusyon ng Aglipayan Church. Ayan, ha. Noong, ano ba yung naganap? Noong Oktubre 1, 1902, October 1, 1902. Nilagdaan sa Maynila ang unang konstitusyon ng Philippine Independent Church o Aglipayan Church. Itinatag ang Aglipayan Church ng dating katolikong pare na si Gregorio Aglipay at si Isabelo de los Reyes noong Agosto 3, 1902 o 1903. Idinaos ni Aglipay ang unang misa sa ilalim ng bagong simbahan makalipas ang 26 na araw pagkatapos lagdaan ang konstitusyon. Ang Aglipayan ay mayroong humigit kumulang 910,000 na miyembro. Matatagpuan ang National Cathedral ng Aglipayan sa Taft Avenue, Quezon City. Paligunita sa kasaysayan ng ating bansa. Dito naman tayo sa balitang Barsaga. Nirekomendang patalsikin bilang reservist. Ayan, nawala na naman ako. Talaga naman, oh. Anong nangyari dito sa aking sira na ba ito? Ayan, dito, saan na yun? Ayan, dito tayo. Talaga naman, oh. Ayan, samantala, ito, dito na tayo. Aabot saan na po nasawi. Tapos na ako dyan, dito na. Gulo ko yung aking tablet. Nagwawala. Talaga naman, oh. Yan, ito. Diniklara ng pamahalang palalawigan ng Cebu ang state of calamity matapos ang 6.9 na lindol o magnitude na lindol na kumitil ng hindi bababa sa 20 katao. Huling balita ito. Hindi, ito yung pinakabago. Samantalang sa report na tatanggap ng himpilang Parañaque Net Radio Worldwide, mula sa 6 na po, naging 69 na po yung natanggap nating balita. Dito muna tayo sa ating akalain mo mula sa panulat ni Anabel Obenbiahe, ang totoong hugis ng ulan. Aba, yung ulan pala may hugis, Tatlo ito. Gamit ang high-speed camera, natuklasan ng mga scientists na ang korte ng ulan ay hamburger bun at hindi korting luha. Ayan, kagaya ng pagkakaalam ng marami. Ayan ba, konting ban pala, korting ban, Hindi kagaya ng luha. Ayan. Pangalawa, tsaka pangatlo, tsaka pangapat, ang tubig sa Lake Mexican ay nagiging napakalinaw pagkatapos matunaw ang ng show o ng snow. Sa sobrang linaw, maaaring makita ang shipwrecks na nasa 300 o 300 feet ang lalim. Aba, lalim. Sa linaw, 300 feet, makita mo yung pinakailalim. At yung pangalawa, yung pangatlo at saka pangapat, delikadong kainin ang snow. Ayan, huwag yung kakainin ng snow. Ang snow ay parang magnet na humihigop ng usok mula sa mga tambutso ng sasakyan. Kapag dinilaan ito, para ka na ring sumipsip ng pollution popsicle. Aba, huwag yung inumin yung snow, huwag yung kakainin. May pollution. At yung huling ginawa ni Anabel Obenbiahe sa pagitan ng taong 1912 at 1948, 1912 at 1948, may art competition sa Olympics. May medalyang ipinamimigay sa bawat division: agriculture, sculpture, music, and painting. Aba, akalain mo, wala sa panulat ni Anabel Obenbiahe. Ano na kayang gagawin ko rito? Ba't nakalagay na ito sa web show? Ayan. Subukan natin ulit kung makakabalik tayo. Nasa X tayo. Ito yung dating Twitter eh. Talaga naman, oh. Ayan. Oo.
Ayan. Tignan natin kung kaya natin bumalik. Ayan, ito na. Ito na. Makakabalik na ako sa aking mga binabasa. Ayan, sa pahayagang Filipino Star. Ngayon, yung aking mga detalye. Ayan. Ito, dito na. Ayan. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario. Simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, ha. Bakbakang walang humpay, Barreto, novelas, sibling wars. Take it per minute episode. Ayan, anong gagawin ko dito? Dating Pangulong Rodrigo Duterte naghabili na umano ayon kay BP Sara. Ayan. Ayan, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na naghabili na umano sa kanya ang kanyang ama at dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayan. Nakakatuwa naman ito, no? Pag namatay daw sa ipa-cremate ka, ipa-cremate. Ayan. Balik muna tayo dito sa ating mga karagdagang palabok ng programa. Mga kwentong word mula naman sa research ni Ronel Nico Bihalos. Cheese o keso na may langgam na uso ngayon sa bansang Brazil. Isang kakaibang klase ng keso mula bansang Brazil na may halong native leaf cutter ants o langgam ang biglang sumikat at umani ng international recognition. Ang Calada Selvania ay nilikha ni Camila Almeida. Ayon kay Almeida, nabuo ang ideya ng kesong may langgam habang naghahanap ng paraan para makahikayat ng mga turista sa kanilang lugar. Dahil matagal ng bahagi ng lokal na lutuin ang Aika leaf cutter ants o yung langgam, naisip niyang subukan itong ihalo sa kanilang keso. Naalala ko tuloy yung binigay sa akin ni Ma'am, leche flan na may ubi sa ilalim. Halaya, sarap ah. Salamat po. Ang tagumpay ng Talyada Selvania ay lumampas ng kanyang sa kanyang inaasahan mula ng ilunsad dito noong taong 2021. Unang pinarangalan ang Talyada Selvania sa 2029 o 2021 Mondial Zoo Fromage et des Products Laitiers sa bansang Pransya, kaya Kastila, kung saan nanalo ito ng bronze medal. Mula noon, nakatanggap pa ito ng mga parangal sa iba't ibang chess o keso competition sa South America at nagkaroon rin ng malaking fan base sa bansang Brazil. Gawa ito sa hilaw na A2 milk at mga toasted Aika ants o langgam. Ang piniritong langgam Ang Talyada Selvania ay isang matamis at matigas na keso. Inilalarawan ang lasa nito na may hawig sa almonds. Aba, masarap yung almond. At chestnut, fennel, at ang meron ito, itong natatanging crunch dahil sa mga langgam. Binibenta ito ng 200 Brazilian reals o katumbas sa pera natin ng bahalo. Pero ang katumbas 2,200 bawat kilo. Ayan keso na may mga nakahalong langgam. Ang keso sa Brazil na may halong native leaf cutter ants o langgam. Ayan galing ng research mo Ronel Nico Vihalos sa iyong mga kwentong word. Dako naman tayo dito sa habang ibinabalik ko yung aking tablet sa aking binabasang mga balita. Subukan ko habang ibinabalik ko para makabalik tayo sa ilang pang mga balita. Ayan ito na. Dito na tayo sa ating mga balitang ngayong araw nito habang nagda-download. Ayan, patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang
Teleradyo Diario. Siyempre lang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito tayo sa balitang Barsaga, inirekomendang patalsikin bilang reservist ng Philippine Army. Parang si Gerald, reservist. Inirekomenda, sana ako, nawala na naman. Ayan, talaga naman, iloko ko nito. Inirekomenda na ng Philippine Army na i-delist o patalsikin, tanggalin sa listahan si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga bilang miyembro ng Reserve Force ng Philippine Army. Ito yung yung meow. Meow. Ayon kay Army spokesman Colonel Louis Di Maala, ang hakbang ay tapos mag-post sa social media si Barsaga na hinikayat ang mga military personnel at reservists na lumahok sa trillion peso marcha noong Setyembre 21. Linggo yun, di ba? Following a throughout an impartial internal investigation, the Philippine Army confirms that Cavite Representative Francisco Barsaga is recommended to be delisted from the Reserve Force roster. Saad ni Dimala, dahil sa isa umano itong kaso ng sedisyon. Ayan, sedisyon po yan, pag-aaklas. Ayon kay Dimala, ang mga patutsada at maanghang. Gaano kaanghang yan? Sili. Ano ba yan? Yung sining labuyo, nakatagang binibitawan ni Barsaga sa social media sa panghihikayat nito sa mga reservists na makiisa sa rally at isang grave offense of misconduct. Si Barsaga ay na-enlist o tinanggal sa listahan bilang reservist sa Philippine Army Reserve Command sa ranggong private noong Enero 10, 2025 o January 10, 2025. Ayan, nagluloko talaga yung aking kailangan ko nang ipagawa ito. Ayan. Nawala na. Hindi ko man lang natapos, no? Dito na tayo sa sa Romualdez, iimbitahan ng Senate Blue Ribbon sangayon kay Lacson. Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para humarap sa susunod na pagdinig si dating talagang niloloko ko nito. Magmamano-mano ko nito pag ako'y kaya nga si Tito. Ayan. Labo-labo na Ayan. Dito naman tayo kay Kibuloy, sinugod sa ospital dahil sa pneumonia. May sakit na naman yung mama. Ayan, Anong sinasabutahe ako? Ayan, Ayan, Talaga naman. Sana ako. Ayan, dito. Ayan, sa pagpapatuloy ng balita, muling isinugod sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC matapos makalanas ng hirap sa paghinga. Ayon sa pahayag ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson Jail Superintendent Jerick sa Bustenera, mabilis na tinugunan ng kanilang mga tauhan ang kalagayan ni Kibuloy, lalo't dati na itong may dinaramdam. Lumabas naman sa pagsusuri na mayroong community-acquired pneumonia o moderate RES si Kibuloy, subalit ngayon ay nasa stable ng kondisyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng BJMP si Kibuloy kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang human trafficking at sexual abuse. Tiniyak ng BJMP na patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng pastor habang nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno. Binigyan din ni Bustenera na walang ibinibigay na espesyal na trato o treatment kay Kibuloy sa loob ng pasilidad o sa kulungan ng BJMP at ang lahat ng hakbang ay alinsunod sa standard medical protocols ng BJMP. Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:52 ng gabi. Dito naman tayo sa balitang 13 milyong. Basa ko na ito. Dito na tayo sa susunod na balita. Ano ba yung kasunod na balita?
Dito tayo sa taga Quezon City. Wagi. Nanalo sa loto, ah. O yan, nawala na naman. Ayan, oh. Taga Quezon City, wagi sa 56 million pesos jackpot prize ng Mega Lotto 645. Balato naman. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na isang taga Quezon City, kalugar ko, Quezon City po ako, ang pinalad na solong makapag-uwi ng tumataginting na higit 56 na milyong pisong jackpot ng Mega Lotto 645 na binola kamakalawa ng gabi. Ayun na yun. Sana yun. Ayon sa PCSO, sinida siguro, nakarating na kanina dyan. Ba't mo ako hindi sinama? Matagumpay na nahaluan ng luck of winner ang winning combination ng Mega Lotto 645. Anong Mega Lotto yan? Anong number niyan? Na 30, 20, 23, 40, 12, 14 na may jackpot price na 56 million 78,818. Nabili umano ng quick ng lucky winner, kanyang lucky ticket sa barangay Nagkaisang Nayon ng Baliches, Quezon City. Aba, may mayaman na ngayon dyan, sa lugar nyo. Katabi ng Kapre ito, yung barangay na ito. Pinayuhan naman ng PCSO ang lucky winner na magtungo sa kanilang punong tanggapan sa Mandaluyong City. Dapat kanina nandun ako. Nantay ko si Nida, hindi dumating. Ayan. Sana yun? Sana dito. Ayan, Mandaluyong City upang makuha ang kanyang premyo. Kailangan rin itong ipresenta ang kanyang lucky ticket at 2 balidong ID. Nagpaalala naman ang PCSO na ang lahat ng premyong lagpas ng 10,000 piso ay papatawa ng 20% tax alinsunod sa train law. Ang lahat naman ng premyong hindi makukubra sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng pagbolo dito o binolo ito ay automatikong forfeit at mapupunta sa kambawang gawa. Kaya kunin mo na yan. Samantala, wala namang pinalad na magwagi sa Grand Lotto 655 draw na binola. Pati yung binabasa ko na wala. Sira na yung ano ko eh. Ayan. Kailan binola yan? Dito na tayo. Ayan. Iwanan na natin yan. Wala naman pala yun. Hindi naman tayo bibigyan ng balato yan. Dito na tayo sa PNP. Hahanapin 16 kataong nawawala dahil sa 3 bagyo. Titinding bagyo ito, no? Pati lindol sa Cebu. Ang daming namatay. Inuutos sa Philippine National Police o PNP Acting Chief Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. sa local police forces na patuloy na makipag-ugnayan sa concerned agency sa pagsasagawa ng search and rescue operation o rescue missions para mahanap o makita ang mga nawawalang individual dulot ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Ayon kay Tatis, na uunawaan niya ang pakiramdam ng pamilya at mga kaanak na mga ito at kailangang ipakita sa kanila ang pakikiisa ng national government kabilang ang PNP sa pamagitan ng paggawa ng lahat ng paraan para mahanap o makita ang missing person. Batay sa pinakauling sitwasyon o situation report ng NDRRMC, 12 sa missing persons ang mula sa Eastern Visayas, 2 sa Oriental Mindoro at 1 sa Bicol Region at Western Visayas. Kaugnay nito, patuloy na nakipag-ugnayan ng PNP sa NDRRMC at mga lokal na pamahalaan para sa post-disaster response sa Masbate, Mindoro at iba pang lugar na lubang tinamaan ng bagyong si Opong. Kabilang sa koordinasyon and development ang deployment ng personnel at resources ng PNP na kinakailangan para sa pamamahagi ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:56 ng gabi. Ito na yung Mega Lotto kanina eh. Tumalong kasi habang binabasa ko. Saan yung samantala wala namang pinalad. Ayun Samantala wala namang pinalad. Habol ko lang yung naputol kanina. Na magwagi sa Grand Lotto 645 o 655 doon na binulan nitong Lunes ng gabi at may winning combination na 5,
37, 17, 10, 47, 54 at jackpot prize na 197,847,532 and 40 centavos. Ayan. Naihabol ko rin. Dito na tayo sa ayan. Ayun. Ito hindi pa natin nabasa to, yung LTO eh. Basahin nga natin. Validity ng driver's license registration sakyan extended. Hindi, nabasa ko na yan. Lipat tayo sa iba pang balita. Nagatid sa ating oras. Ganap ng alas 8:58 ng gabi. Dito tayo. Yan. Ito. Saldi nagbitiw na bilang congressman. Kala ko sa committee lang siya nabitiw. Pati sa congressman pala, no? Nagbitiw na bilang miyembro ng House of Representatives. Ano ba? Kailangan na ipagawa itong tablet na to. Naglolo ko. Ayan. Ayan, oh. Nagbitiw na bilang miyembro ng House of Representatives. Nangyari talaga ito. Patuloy kayo nakasubaybay sa programang tayo Teleradyo Diario, simpilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ako, muna natin yung bahaging kagilag-gilas mula sa research ni Arnel J. Medina. Super glue na kayang gumamot sa nabaling buto na imbento na sa bansang China. Galing nito, no? Glue, lalagyan ng glue yung buto mong nabali. Parang ako, yung parang may pila yung hinlalaki ko sa kanang kamay. Hindi, kaliwa. 2 beses ko nang pinihilo to, ayaw bumalik. Umalagatok. Inanunsyo kamakailan ng Chinese researcher mula sa Xinjiang University sa Honggao ang kanyang imbensyon na super glue para sa buto, ang Bone O2. Kaya kaya nitong ayusin ang mga bali na buto sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga bali na karaniwang inaabot ng buwan para gumaling ay maaari na ngayong matugunan ng mas mabilis at hindi gaanong invasive. Ayon kay Lin Xiangping, isang orthopedic surgeon, ang Bone O2 ay Bone 02 ay nagdidikit na mga nabaling bahagi ng buto sa loob lamang ng 3 minuto. Matagumpay na itong nasubukan sa mahigit na 150 trial cases. Isang pasyenteng may bali sa braso ang gumaling sa loob ng 3 minuto. Kung walang Bone 02, kakailanganin ang operasyon na may metal plate at tornilyo. Sa follow-up check-up matapos ang 3 buwan, lubusang gumaling ang pasyente nang walang komplikasyon. Bukod sa bilis nito, ang Bone 02 ay natural na absorb ng katawan. Kaya hindi tulad ng pangkaraniwang panggagamot sa bali na kailangan ng metal plate at tornilyo na kailangan sa pangalawang operasyon para alisin ito. Ang Bone 02 ay na patent na sa loob at labas ng China. Kaya pa man, kinakailangan pa ng mas maraming clinical trials upang lubusang kumpirmahin ang kaligtasan at bisa nito. Nakaimbento na ng super glue na kayang gumamot sa nabaling buto. Ito'y naimbento sa bansang Japan. Kayang ayusin ng Bone 02 ang mga bali na buto sa loob ng 3 minuto. Galing, parang magkarayam, Kaya ba'y nabalian ng buto? Kayang ayusin ng Bone O2 ang mga bali sa buto sa loob ng 3 minuto. Parang tula, Balikan ko yung aking mga balita.
Dito ba rin sa programang Teleradyo Diario, SMP lang ito, ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan, baka makita ko na yung aking binabasa. Ayan, oo. Cebu isinailalim sa state of calamity matapos ang malakas na lindol. Matindi yung grabe ang lindol sa Cebu, no? Sa anong siyudad ng Cebu yan? Ayan. Detalye ng balitang ito, idiniklara ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang state of calamity matapos ang 6.9 na magnitude na lindol na kumitil. Ito nabasa ko na ito. Kumitil lang hindi bababa sa 20 katao. From 20 naging 6 na po. At ngayong 6 na po siya. Parang may balita pa, mga 70 na. Ayon kay Vice Governor Glenn Zoco, batang-bata yung governor nila dyan. Parang kamukha nga ni Ralph Tulfo, yung congressman ng 2nd District ng Quezon City. Batang-bata yung kanilang governor, Pero vice governor ito Napagkasunduan ng mga leader ng probinsya na ilagay sa state of calamity ang buong Cebu upang mas mabilis makapagsagawa ng relief and rehabilitation. Kasama rin sa mga nagdeklara ng state of calamity ang ilang bayan sa lungsod tulad ng San Remigio at Bogo City sa Cebu po yan. Patuloy namang nanawagan si Zoco sa mga Cebuano na manatiling maingat at makipagtulungan habang nagpapatuloy ang disaster response. Ang balita mula kay ang nagsulat ng balita, walang iba kundi si Jean Magalos. Yan. Ito. Dison. Yan. Dison, bidding sa DPWH project live stream. Ang nagsulat ng balita, si Marla Ison, ang magsasakang reporter. In-announce ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison na ila-live stream na nila ang mga isasagawang bidding process ng ahensya sa mga proyekto nito para na rin sa transparency. Ayon kay Dison, magpapaskil ang ahensya ng live stream links sa kanilang social media pages upang madali itong ma-access ng publiko. Matatandaan nang alisin ni Dison ang suspension sa procurement activities at sa mga locally funded projects. Naglabas siya ng isang memorandum na nagtatakda ng mga preliminary measures na dapat sundin sa pagdaraos ng bidding process. Kasama na rito ang live streaming ng bidding activity. Ayon sa kalihim o kay Secretary Dison, sisimula ng ayon siya ang live streaming sa procurement process para sa milyong-milyong dolyar na Bataan, Cavite, and Interlink Bridge Project. Naniniwala si Dison na sa pamagitan nito ay mas mapapalakas pa ang monitoring ng publiko sa mga proyekto ng DPWH at hindi na mauulit pa ang korupsyon sa ahensya. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 9:06 ng gabi. Senyas ka lang, Mr. Technician, kung wala na akong oras. Balikan natin. Sige lang. At tuloy natin yung bahaging ngayong araw na ito mula sa research ni Fernando B. Castro. Ano ba yung naganap noong Oktubre 1, 2007 o 2007? Nagbitiw si Benjamin Abalos bilang Comelec chairman. Nagbitiw pala ito, siya ngayon ang kasalukuyang mayor ng Mandaluyong City. Mabait yung mama Bibigay ng regalo yan. Si Mayor. October 1, ano pa yung naganap ng October 1, 1900 October 1, 1900 so 1910. Pinasabog sa pamagitan ng dinamita ang Los Angeles Times. Nangyari pala yun, na ikinamatay ng 21 katao. Ano naman yung naganap ng October 1, 1924? Isang taon lang. Ipinanganak si dating US President James R. Carter. 1924, hindi 2024. Talaga rin din,
October 1, 1924, ipinanganak si dating US President James R. Carter Jr. sa Plains, Georgia. Naglingkod siyang presidente noong 1977 hanggang 1981, 1977 hanggang 1981. October 1, 1964, binuksan sa publiko ang Shinkansen bullet train. Awang bilis yan, no? Sa bansang Japan. Malapit na tayo magkaroon yan. May bilis itong 300 milya o 300 miles per hour. Bilis, no? October 1, 1971, ano yung naganap? Balik ko nito sa kasaysayan na ito ng ibang bansa. Binuksan ang Walt Disney World Resort sa Orlando, Florida. At yung huling balik ko nito sa ibang bansa, ano yung naganap na October 1, 1988, nagproklama si Soviet Union Michael Gorbachev na pinuno ng Supreme Soviet. O yun, Union Soviet ito eh. Kasabihan ngayong gabing ito, ngayong araw nito, isipin mo na ang lahat ng iyong iniisip ay mangyayari. Galing, ano? Galing ng kasabihan, ano? Oo. Dito nga tayo. Ganda nito, oh. Yaman pala nitong si congressman ko. Tangkang deregister ng choppers ni Ko napigilan ng gobyerno. Ibinunyag na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, umakyat yung aking binabasa, na napigilan ng mga otoridad ang umunay tangkang i-deregister ang 3 helicopter na iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico. Sisipo. Ayon kay Dizon, nakatanggap siya ng ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na may iba't ibang kumpanya na konektado rin kay Ko ang nagtangkang i-deregistered ang mga naturang chopper o mga helicopter na una nang hiniling ni Dizon sa Anti-Money Laundering Council o EMLC na i-freeze. Ani Dizon mismo ang CAAP na nagsabi na posibleng layunin ng pag-deregistered na maipagbili ang mga chopper o mga helicopter. Hindi kasi aniya maipagbibili ang mga naturang air asset kung hindi maipa-deregistered ang mga ito. Sa ngayon aniya ay may nilabas na kautusan ng CAAP na ang lahat ng air assets na natukoy nila ay hindi maaari ipa-deregister. Una nang sinabi ni Dizon na hinili ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze ang bilyong halaga ng air assets na nakarehistro sa mga kumpanyang iniuugnay kay Ko at sa kanyang kapatid na si Christopher Ko. Ito yung pinakawalang dante ni Sara Duterte Carpio ni Vice President. Sabi niya, magkamag-anak ba tong si Saldico at saka si Christopher Ko. Oo. Iyan, no? Dako na tayo sa ibang mga balita at habang inahanap natin ng iba pang mga balita, meron pa ba akong natirang di nababasa? Tapos na. Dito na tayo tutok na tayo talaga sa balita. Dito na tayo sa sa balitang Metro. Taga Quezon City, tapos na dyan, negosyante patay. Dito na tayo. Negosyante patay sa naganap na hold up. Patay ang isang negosyante matapos naman laban sa hold-upper sa Quezon City. Idineklarang dead on arrival sa Carino Memorial Medical Center ang biktimang si alias AJ, 36 na taong gulang, ng barangay Camias, Quezon City dahil sa tama ng bala ng baril sa katawan. Sa pagsisiyasat ni Police Corporal Nestor V. Alice Jr. ng Criminal Investigation and Detention Unit ng Quezon City Police District o CIDU QCPD, nangyari ang krimen bandang alas 2:40 ng madaling araw sa harap ng bahay ng biktima. Kabababa lamang sa motorsiklo ng biktima,
kasama ang kaibigan na si alias Ken ng lapitan ng hindi pa nakikalalang suspect na armado ng baril at nagdeklara ng hold up. Nanlaban ang biktima ng sapilitang kuhanin o kunin ng suspect ang pera at mga alahas nito. Dapat wag nang lumaban. Dito na binaril ng suspect ang biktima ng mabilis na tumakas. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya upang madakip ang suspect. Ayan. Patuloy pa rin ka nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Siyempre, sa pangalan po ng aking executive producer, si Mr. Gaspar Piletam. Oo, ito, SOCMED. Ito tayo. Sa sinulat na balita na Angie de la Cruz. SOCMED ng 29 SOCMED ng 29 na influencer ipinasasara dahil sa online gambling. Pinasasara ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng grupong Digital Pinoy ang social media accounts ng 29 o 29 influencer dahil si di umano'y pag-i-endorso ng illegal online gambling website. Ayon kay CICC Executive Director Attorney Aboy Paraiso, padadalhan ng mga influencer ng notice to explain upang linawin kung bakit hindi sila dapat kasuhan. 5 influencer ang kasalukuyang tinututukan ng kaso dahil sa syndicated o large-scale estafa matapos hindi sumagot sa abiso. Kabilang sa kanyang aktibidad ang content promotion, live stream, endorsement, at pamamahagi ng referral links. Marami sa mga influencer ang may milyong followers. Kasabay nito, tinututukan na rin ng CICC ang 1,610 o 1,610 na unlicensed online gambling sites na patuloy na nambibiktima sa mga Pilipino. Sa kanilang ulat, 1,007 ang natukoy ng Threat Monitoring Center bilang walang lisensya habang higit o mahigit 600 ang nai-report sa Digital Pinoy. Karamihan sa mga ito ay mirror sites na ginagamit para ipagpatuloy ang operasyon na napaplag na websites. Bukod pa rito, natuklasan na may 141 websites pa rin na konektado sa illegal na online sabong. Obo, parang nung nakaraan, kumakain ako sa kalendaryo, may nagkikwentong jeepney driver, natalo daw sa isabong. Ibig sabihin, meron pa. Meron pa rin mga isabong. Kahit na anong gawing sara, patuloy pa rin nanluloko sa mga tao. Ayan, dalaga arestado sa panunuhol sa Taguig Police Station. Ba't ka manunuhol? Matagal na yung balita. Dito na tayo. Bakit kinakapos ako ng balita? Dito. Ayan. Ito. DPWH engineer salpok sa Bakhu. Patay. Detalye ng balita ngayon, patay ang isang engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH makaraang aksidenteng sumalpok ang kotseng minamaneho nito sa isang Bakhu sa isang road construction site sa Zamboanga City. Kinilalang nasabing biktima na si Engineer Farhad Abdul Raup, DPWH engineer sa nasabing road construction project. Sa report ng Zamboanga City Police, nangyaring insidente sa construction site sa Diversion Road ng Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ayon sa mga trabahador ng construction site, masyado manong mabilis ang takbo ng kotse ng sasakyan. Ang biktima na tila hindi napansin ang warning signal ng isa sa mga spotter na magdahan-dahan ito ng pagpapatakbo sa sasakyan. Bunga nito, bumangga ang bihikulo sa isang nakaparadang Bakhu na ino-operate ni J.R. De Jesus, 24 na taong gulang. Ang biktima ay nagtamo ng matitinding sugat sa katawan bunga ng insidente na mabilis namang sinakluluhan ng mga manggagawa sa construction. Nagawa pang naisugod o maisugod ang biktima sa paggamutan pero idiniklara ng dead on arrival. May bus nasawi sa engkwentro, tulak 3
Bypass na uwi sa enkwentro, tulak, patay, 2 parak, sugatan. Si Joy Otaysa na ito. Joy Cantos saka si Arnel Otaysa yung nagsulat ng balita. Patay ang isang target ng tulak ng droga, habang 3 pulis ang sugatan ng mauwi sa madugong enkwentro ang isinagawa ang bypass operation ng Batangas City Component City Police Station o CCPS sa Batangas City. Kinilala ng pulisya ang napatay na suspect na si Ronald D. Guzman, residente ng barangay Bokbok. Napatay siya sa isang mainit na pagtutugis sa isinagawa dakong alas 11:30 ng umaga sa parehong barangay. Nilalapatan naman ang lunas sa St. Camillus de Leyes Hospital ang sugatang pulis na si Police Major Edgar F. Fabregas, Police Staff Sergeant Alvin Ilagan at Police Staff Sergeant Carl Ernest Pabunan. Agad silang dinala para sa agarang gamutan. Patay sa panuang ulat, pinangunahan Police Major Fabregas, Hepe ng Intelligence Unit ng Batangas CCPS, ang operasyon na nakatuon sa isang kilalang negosyante ng mga illegal na baril na kinilala sa alias Bonsai kasama ng kanyang grupo. Nagkaroon ng putukan matapos matukoy ang mga suspek na mga undercover na polis ang kanilang katransaksyon. Dahil dito, agad na naglunsad ang dragnet at hot pursuit operation, mga kalapit na estasyon ng pulisya na nagresulta sa pagkakatukoy at pagkakapaslang kay Di Guzman. Pinangunahan na Police Colonel Giovanni Emerick E. Sibalo, Provincial Director ng Batangas Police, at Police Lieutenant Colonel Ira E. Morelio, Acting Chief of Police ng Batangas City Police Station, ang operasyon. Ayon sa ulat, habang nilalapitan ng mga operatiba ang pinagtataguan ng suspek, agad umano itong nagpaputok ng baril kaya't napilitang gumanti ang mga pulis. Tinamaan si Di Guzman sa palitan ng putok at agad na dinala sa Batangas Medical Center, ngunit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Ayan, andyan na po nagwawakas ang programang Teleradyo Diario, simpilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide tuwing araw ng Miyerkules. Muli, sa pangalan po ng aking executive producer, si Mr. Gaspar Pilatam, ako po muli ang inyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat sa inyo pagsubaybay. Bye-bye! Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka! Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org